200 mga bangkay ang na-recover na mula sa hanay ng mga terorista sa Marawi. Hinihinalang kabilang sa kanila ang isa sa Maute brothers na si Omar. Posibleng patay na rin daw ang isang Malaysian terrorist na financier o nagpupondo rin di umano sa Maute ISIS. Pero ang Abu Sayyaf leader at sinasabing leader ng ISIS sa Pilipinas na si Isnilon Hapilon, pinaniniwalaang buhay pa. Inaasahan namang magpapalakas sa opensiba ng militar ang tulong mula sa Australian government. Live mula sa Davao City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, posibleng patay na ang isa sa mga Maute brothers at ang Malaysian terrorist na kasama nila at tutulong na rin ang bansang Australia sa operasyon ng gobyerno laban sa ISIS Maute Group sa Marawi. Habang lumiliit ang mundo ng teroristang grupong Maute ISIS sa Marawi City, lumulutang ang posibleng naging pinsala sa kanila ng opensiba ng militar. Ayon sa AFP, 200 bangkay ang na-recover na habang nasusukol ang mga terorista. 2 sa mga bangkay posibleng kina Omar Maute, isa sa 2 Maute brothers, at sa Malaysian terrorist na si Mahmud Ahmad na pinaniniwala ang financier ng grupo. Si Omar yung suspected na have been killed. It could be one of the cadavers being recovered by our troops. We're in the process of verifying yung mga personalities, yung identities nito. At least two from the ground and from Malaysia. Patuloy daw ang palitan ng intelligence information ng Pilipinas at Malaysia tungkol dito. Pinaniniwala ang buhay pa ang kapatid ni Omar na si Abdullah Maute at ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon na kinikilala rin daw ng ISIS bilang emir. Lalong magpapalakas sa operasyon ng gobyerno ang alok na tulong ng Australia na inuohan na ng Pangulo. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, magbibigay ng technical assistance ng Australia gamit ang 2 Australian AP-3C Orion surveillance plane na kaya ang land at maritime surveillance. Pwede ring isabak sa search and rescue operations. Pero kaya man ito ang anti-submarine at anti-ship warfare, hindi naman pwedeng sumabak sa bakbakan ang mga dayuhang puwersa. Sabi naman ng militar, walang koneksyon sa krisis sa Marawi ang naging pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Pigkawayan, Cotabato. Sa kabila ito ng mga mensaheng pro-ISIS na iniwan ng mga umataking BIFF. Pero inamin ng AFP na may tactical alliance ang 2 grupo at parehong sumumpa ng katapatan sa ISIS. A dedicated unit is right now tasked to address this threat. Minaliit ng palasyo ang banta ng BIFF laban kay Pangulong Duterte at ang banta na susunod na atakihin ng Davao pagkatapos ng Pigkawayan, Cotabato. The local Muslim community, the Mindanao especially, do not want this. There is no ground support for them. Isang buwan na ngayon ang krisis sa Marawi at ang idineklarang martial law ng Pangulo. Pero simula noong Martes nang dumalo ang Pangulo sa mga evacuees sa Iligan at mga sundalong sugatan sa Cagayan de Oro, hindi pa ulit nakikita ng publiko ang Pangulo. Ano ginagawa niya kung nagpapahinga siya? Natutulog. Ayun. What a question. Matalino naman pala. Hindi na rin natutuwa ang palasyo sa mga kritiko ng martial law. Nanindigan ng gobyerno na walang nilalabag na karapatang pantao ang AFP. Some of these are really knee-jerk reactions of certain leftist groups. Actually, what we're having is, is somebody trying to establish a state within a state. That is a clear and present danger. What don't we get about that? I think it's about time that we really just grew up and became more mature. Jessica, tungkol naman dun sa gusto ng Estados Unidos o ng Amerika ng mas high-profile na involvement doon sa operasyon laban sa ISIS Maute Group. Ang sabi ng tagapagsalita ng Pangulo na si Secretary Abella ay mas prioridad daw ng ating pamahalaan yung kooperasyon sa ating mga kalapit na bansa tulad ng Indonesia at saka sa Malaysia. Jessica? Today marks the anniversary, 1 month na itong paglusob sa Marawi ng Maute ISIS, Joseph. At hanggang ngayon, hindi natin malaman kung kailan ito matatapos. But curiously, the President has not made any public appearance today. Today, actually since Tuesday, no? May mga kagabi,
may impormasyon tayo na may pinuntahan lang siya na pribado kahapon, pero yung public na event ay wala pa ulit, Jessica. Ang sinasabi sa atin ay may si Presidente na rin yung nagsabi na sa Monday ay, although pinaplansya pa to, no? Sa Monday ay isusumite sa kanya yung BBL, yung Bangsamoro Basic Law, but that schedule is still being finalized, Jessica. Gaano katibay yung ebidensya ng claim ng militar na patay na itong isa sa Maute brothers, Joseph? Okay, the way it was explained to us by Brigadier General Gapay is that as the military is closing in dun sa pinagtatakukutaan itong ISIS Maute Group, ang sabi nila dyan is dun pa rin sa 4 barangays out of 96 ay nakikita ng ating tropa yung mga cadavers na kakalat doon habang nagko-close in sila. And meron silang tinitingnan na posibleng kamuka noong dalawa na high-profile na mga miyembro ng ISIS Maute Group, itong Malaysia Mahmoud Abad at saka itong si Omar Maute. Pero at patuloy yung koordinasyon ng ating pamahalaan sa Malaysia para sa mga impormasyon tungkol dun kay Mahmoud Abad, Jessica. So, hindi pa nila masabi na matiyak na talagang patay na yung dalawa, pero they're looking at the possibility na pwedeng dun sa 200 na cadavers ay dalawa dun ay yung sinabi natin si Omar at saka si Mahmoud ang patay na, Jessica. Itong si Ahmad, kung hindi ako nagkakamali, Joseph, ito yung identified na parang contender dun sa pagiging emir sa Pilipinas ng ng ISIS, no? Ito yung parang bago napili si Isnilon Hapilon, nababanggit din yata ito, and supposedly he's a professor. Ang impormasyon kay Mahmoud Abad is siya yung parang tumulong, no, sa kila Isnilon Hapilon para maitayo itong kumbaga selba na matatawag natin ng ISIS. So this is a very important person as far as yung organization of the ISIS Maute Group is concerned in the Philippines, Jessica. Itong tulong naman galing sa Australia, similar itong eroplano na ipapahiram nila dun sa eroplano ng Amerika na umiikot-ikot na dyan sa Marawi for some time now. Tama, Jessica. Magkapareho yung hardware, yung spy plane na ibibigay ng Australia. But we tried to ask itong si Secretary Abella and si General Gapay kung kailan natin masisimulang makita yung operasyon nitong Australian spy plane. Pero ang sinasabi sa atin ni Secretary Abella is that details are still being finalized with our Defense Department, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.